may message ngayong hapon. Mismong ako rin po nagtataka. Narinig ko lang po last 2 weeks ago, nung paakyat na po ako sa taas, biglang binabanggit po dito ng pastor na si Chef Jun daw po ang magbibigay ng message. Siguro po uso talaga dito sa Bicol yung sa shotgun eh. Yung biglaan lang, ikaw na po yung opening prayer. So at least bago po mag-start, para po makilala niyo po ako dun sa worship team at dito po siguro dito po sa side na to mas kilala po ako nila dito eh. Dito po sa side na to gusto ko po ikwento or ipakilala ko sino po yung nagsasalita sa harap ninyo at kung siguro po bakit ako napunta dito sa harap ninyo. Nag-start po kami ng church nung bata po kami, lumaki po kami sa WCG. Yun po yung dating pangalan ng GCI. Ang WCG po is Worldwide Church of Banon. Yun po yung kina Armstrong pa, kina Mr. Ticats, yun po, sila po yung pastor nun. Yun po kami lumaki. Every Saturday po ang service namin. So lumaki po kami magkakapatid na hindi nakakapanood ng mga cartoons ng Sabado. Yung magka-cartoons na biglang biyaya na sina mama, naalis na kami. So hindi namin nakapanood yun. Ano lang po, hanggang marimar lang kami pagkakapanood. Doon po kami lumaki sa WCG. Eventually naging Marikina Church po na combine po yan sa Makati Church. From Marikina po kami, nag-combine po ang Makati at Marikina Church. Naging Crossway po ang church na doon. Ano po yun? Ang dahilan po nun is nagplano po ang WCG magkaroon ng parang commercial church. Ang Crossway po is pinakaunang commercial church ng WCG. Ito po yung nailagay sa gitna ng halos sentro ng Metro Manila, which is sa Ortigas po. Katabi po yan ng Mega Mall. So after service po, tumatambling lang po kami sa Mega Mall. Tapos, babalik po kami doon. Pagkatapos nag-message na po yung pastor, nasa Mega Mall po kami. Tapos pagkatapos po ng message, tumutugtog na po kami. Kami po doon sa Crossway, naging worship leader po ako doon. Ako po yung naging worship leader, yung mga kapatid ko po kasama ko doon po sa banda, si Paul po kasama ko sa banda actually. Siya po yung bassista namin. And in serving sa Crossway, naging counselor, nag-start po ako sa SEP as a camper hanggang sa naging counselor po ako ng dorm. Isa po sa pinaka-memorable na dorm ko is yung 3B, which is yung Sparta. Ang Sparta po yung team ng dorm namin, kaya lahat po kami, wala kaming t-shirt doon. Pinapakita lang namin yung abis namin. Sino po nakapanood ng Sparta? Panood na po ba yung Sparta, yung 300? Nakatanggal lang po kami ng t-shirt, naka-shorts lang po kami madalas. Tapos pag kinakausap po kami yung dorm, ang sagot lang namin, ahu-ahu. Yun lang. Para kami mga weird doon. Yung nakakamusta. Ganun lang kami. So very memorable yung time na yun kasi yun yung talagang peak nung pagka-counselor ko sa SEP. Then nung medyo nagkaedad na, yung mga dumating na yung mga mas bata sa akin na sila na yung nagka-counselor, nag-assign po ako as head ng kitchen. Doon ko po binago yung kitchen ng SEP, ginawa ko po F&B or food and beverage. Inayos ko po yung kitchen nila. And during that time, 400 pa po ang campers nun. Nasa 400 to 500. Dahil po yan. Every summer po yan. So imagine niyo kung kayo po yung kitchen doon, kayo po yung papakain umaga, tanghali, tsaka gabi sa mga camper. So gigising ka ulit kinabukasan, pakainin mo ulit sila. 400 po yun. Masaya po yun, yung camp na yun. During my time,
10 days na po ang camp. Hindi po 4 days, hindi po 5 days. 10 days po talagang magbabaan ka po talaga ng tide tsaka downbeat. Kasi hindi po aabot yung dala mo. Kasi kung dadalhin mo yung 10 days na damit mo from umaga hanggang gabi, talagang ang laki po ng bagahe dala mo. So, kasama po sa camp yung paglaba. Naalala ko yung campers ko, tinatanong ko, anong gusto ninyo? Malinis o mabango? Tatanungin ko sila kasi mas kukuha ako, hindi po ako naglalaba. Anong gusto nyo? Malinis o mabango? Mabango, kuya! Mabango. Tatapon namin sa timba, tapos lalagyan namin yung downy, tapos makapakapakan namin lahat. Tapos sasampay na namin. Madumi siya, pero mabango. Diba? Hindi sa mabaho, hindi sa maasim. Tapos, nag-swimming na kami. Tatakay ko nga ibang dorm. Ba't ang bilis namin maglaba lahat? Kasi hindi kami naglalaba talaga. Pinapabango lang namin yung damit namin maasim. So those are my times during the SEP. Then sa church po sa Crossway, ito po yung madalas na ginagawa namin. This is normal, yung how we set up yung events, yung music ministry, kung paano namin po inaayos yung line-up po namin sa Baguio. Since we are the commercial church, kami po yung madalas na naka-assign sa mga combined service, sa mga pagdalating po sina Mr. Picats, kami po yung tutugtog madalas doon. So very normal po sa amin itong ginagawa dito. And after how many years po, nung nalipat na po kami dito, 2015 po, 2014 po, I think na ako lumipat dito sa Daet. Nawala na po lahat yun. So from 2014 up to 2020, kailan mo tayo nag-start? 2023. Ito po ulit yung first time kong bumalik sa church. Though nakakapag-church naman kami nila sa we go to Naga every Sunday, pag umaga po nag-Naga na kami, we attend CCF. Naalala ko po si Mama po yata, nahatid ko isang beses dun sa church ninyo dito sa bayan. Parang may bahay na second floor yata, may papasok ang gate. Tapos yung parang bahay ng didiba. Naalala ko po yun. Pero hindi po ako nakaka-attend doon sa Daet Church. Hindi po alam kung bakit. Kasi we are longing for a church also. Kaya po ma-attend din kami sa Naga. But then, last year po, ang nangyari, yung church na po ang dumating dito sa amin. So, lumapit na po yung church sa akin. Hindi na po yung church yung hinahanap ko. So, by that time, ang unang lumapit po sa akin dito si Kuya TJ. Saka si RJ. Nung nasabi po sa akin ni Papa na tulungan natin yung Daet, talagang ginulo ko po yung simbahan namin, talagang pinagdalang ko dito, nilipat ko dito, naglagay po ako naman ng tarp dito, nasa full stage. Kasi sanay po ako gumawa ng gano'n. Coming from Crossway, yung service namin dati, it's normal for me. Hindi po yung bago. Yung ginagawa ko po dito sa Daet, normal po yun. Hindi po dahil magpapastor ako. Para klaro po sa inyong lahat. It's a normal thing for us, ng mga taga-music team ng Crossway, yan sa Nabo. We do those stuff. Hindi po sa kaibahan sa amin. Kaya malaking bagay po na nilapitan ako ng Kuya TJ at saka ni RJ para makatulong po sa music ministry. Ngayon po, I'm the worship coordinator po ng music ministry or ng Daet. Ang ginagawa po dito is inaayos po yung from start to finish ng service. So makita niyo po, from day 1 po natin dito, naayos po natin yung format. Nagkaroon po tayo ng format from start to finish. Pansin nyo, kasama po yung background, kasama na po na. So ngayon po, ang ginagawa ko, para po magkaroon ng idea or ma-equip naman po, nag-decide po sina Pastor Nad, saka sina Pastor Ray, sina Kuya Odi, na i-enroll ako sa MTC. MTC is the first ministry training ng DCI. Ang ministry training po,
ito po, tinitrain po dito yung mga leaders. Hindi po pastor po ang tinitrain dito. Leaders po, emerging leaders po ang tawag nila. So, pastor na rin. Emerging leaders po ang tawag. Ako po talagang emerging leaders po. Para po sa akin po kasi, nung nag-meeting kami nila Ate Ange, sa kanilang pastor, pastoral team. Tapos parang ina-assign tayo ni Pastor na, uy, kayo, pwede na kayo mag-message. Sabi ni Ate Ange, may calling ang pagiging pastor o magsalita dito. Kaya walang gusto magsalita. Kasi iba talaga yung magsasalita dito. And tumatak po sa isip ko yun na, oo nga, tama na. And ang hirap po mag-lead ng recharge and music ministry pag hindi ka equipped. And that's my reason para sumali po ng MTC. Para po yung natututunan ko sa MTC, I can pass it to them every Wednesday or every Saturday during practice. Meron naman po akong iniikot sa sarili ko. Kakatapos na po ng aming Module 1 nitong August, mag-start ulit kami ng Module 2 namin this September. Tapos na po, ang Module 1 namin is the theology ng GCI. So pinag-aralan po ng theology ng GCI. And this September po, spiritual growth naman po kami ang tuturo si Pastor Rex de la Pena. Yung Module 1 po si Kuya Odi, si Pastor Odi sa Tibanas. Next, Module 2 po si Kuya Rex de la Pena. I think this is 6 modules. So matagal pa po ito. Aabot po itong 2 taon yata. Every Tuesday lang naman po ito. Every Tuesday, 7 p.m. to 9 p.m. Doon po kami nag-lesson. Then after the lesson, meron po kami. Ewan ko kung papasok ako sa module 2 dahil hindi pa ako tapos sa research paper ko. 5 pages ko po yun. So hindi ko pa po natatapos. Pag tinatanong ako ng pastor, ano, kamusta natapos mo na? Hindi ko po tinatapos. Baka hindi po tayo matuloy ng module 2. Pero, mag-start po kami ng September 3. Kaya medyo may time pa po para matapos. Actually, tapos ko na po lahat yun. Binibiting ko lang si Pastor at lagi ko po siyang niloloko pag tinatanong niya ako. Pag nakikita niyo po, nag-debriefing kami after service. Ang unang tanong niya sa akin, ano, kamusta? Tutuloy ka ba? Hindi po, tinatanong niya talaga ako. Nasabi, bakit naman lecture lang po? Kasi talagang nalulungkot siya pag talagang umaatras na ako eh. Sabihin ko sa kanya, ay hindi, mag-stay na po kami sa Manila eh. Next year na po ako, oh bakit? Hindi, baka next year. So ngayon po, ngayong hapon, at least medyo may idea na po kayo kung bakit nandito ako. I have prepared the message. Isa po ito sa mga favorite kong kwento sa Bible. Nabanggit ko po kanina isa sa mga favorite na doon ko sa SEP's 3D and nakilala po kami Sparta. And this is because of this story. Yung story po ng 300 sa Judges, yun po yung gustong i-message sa inyo. Kasi very ano po siya sa akin. Very significant po in terms of, may hindi po kasi sa action. Sa mga action. Kung napanood niyo na po yung 300, isa po yan sa mga talagang mga action na palabas talaga. Sobra-sobra naman po action. Pero kung, meron pala akong ganyan. Yung asawa ko po talaga nag-asikaso nito lahat. Hindi po ako. Yung 300 po, talagang kung kaya ko sa ginamit dahil gusto kong kasi tumatak sa atin yung title at yung lesson yung message. So before I start, meron pong kaming prepare na short clip, at least ma-imagine po ninyo kung ano yung hindi po siguro ganito yung nangyari kasi wala naman talaga mga may abs nun eh. Hindi ko alam ha, baka si Abraham may abs nun eh, o kaya si Moses yata may abs eh. O kinukumpira ko lang po sila sa akin na walang abs. Pero this is just a picture nung time na sobrang dami nilang kalaban.
against them, 300 sila. So before I start, i-check. Dawn. Witchcraft. Barbarians house. Those behind crowd forward. Those in front cry back. Arise, Bill. People come forward from the dark border of Xerxes' empire. Wait lang daw po. We mustn't fear. It turned to their magic. 100 nations descend on us. The armies of all Asia funneled into this narrow corridor, and numbers count for nothing. We send the severed bodies and the fragile hearts back to Xerxes' feet. Yeah, thank you for subscribing now. Yeah, before we start, let's pray muna po. Let's pray. Father God, we thank you this afternoon. Maraming pong salamat for bringing us here. May you bless the message. Kayo po yung marinig nila. Kayo po yung maunawaan nila sa bawat verses at bawat salita ninyo na maririnig nila. May they bring it home and may they try it for application. Maraming pong salamat and may you bless this day. This one's for you in Jesus' name. Amen. So as we start, let's go to Judges 6 verses 11. The angel of the Lord, nakalagay po dito. The angel of the Lord came and he sat under the oak that was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat and winepress to keep it from the Midianites. So before ko po i-continue, ito pong kwento na to is yung Israelites pa rin po ito. Kung alam niyo po yung kwento ng Israelites, continuation po ito ng Israelites. Pero sa ilang taon po ng pagtuloy po ng Israelites sa pagbiyahe po nila, ilang taon din pong sinuway nila yung Diyos. So, the Lord keeps on reminding them na huwag kayong mag-worship ng ibang idol, ganyan-ganyan. Ang ginagawa po ng Israelites, they keep on worshiping idols. Kaya po talagang lahat po ng tinatanim nila, lahat ng community na binubuo nila, kinakain po ng buhay ng Midianites. Ito po yung kaninang picture na gusto ko makita ninyo, na ganun po talaga sila kadami. Nakalagay po yan dito sa babasahin natin. Let's continue. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, the mighty warrior." Next. Wala na next. Andun ako sa
Sabi niya, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but the Lord is with us, and why has all this happened to us? Where are all the wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us to the hands of the Midians." Ito po yung sinasabi ko kanina. Nagtatanong po si Gideon, sabi niya, "Bakit? Ano pong nangyari? Anong nangyari, Lord?" Sabi niya, "Di ba sinave mo kami? Bakit parang inabandon mo kami?" Ito pala, ito may Tagalog pala. Sumagot si Gideon, "Walang galang na po kung talagang kasama namin sa Yahweh. Bakit ganito ang nangyari sa amin? Nasa na ngayon ang kapabalaghang ginawa niya noon, gaya ng kinento sa amin ng aming ninuno. Kung panaong sila'y iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng Midianita." Midianita pala, parang dinamita. No? Midianita. Next. Verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian hands. Am I not sending you?" Next. He said to him, "Please, Lord, how can I deliver Israel? Look at my family. Is the weakest in Manasseh, and I am the youngest in the father's house." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive." Gideon replied, "If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I come back and bring my offer and set it before you." Ang ganda lang ako. Okay. So as we read yung introduction, ang ginawa ni Lord, pinadala niya si Prophet Gideon. Nung pinadala niya si Prophet Gideon, sinabi niya kay Gideon, "Gideon, ikaw mag-deliver ng Israel, ng mga Israelites, sa kamay ng mga Midianites." Sabi niya, "Paano yun? I am the weakest. Yung family ko yung pinakaulat sa buong Manasseh. Paano naman yun?" Parang if we could imagine yung feeling ni Gideon, parang andito na yung China, may submarine na sila dyan, 10,000 submarine yung nakalutang, tapos meron silang mga aircraft carrier na nakalagay dyan. Tapos biglang sabi ng Diyos kay Owen, "Ikaw bahala sa Pilipinas." Parang sabi ng Owen, "Bakit?" Diba? Bakit? Yung drums niya, hindi tumapatrol ng tama eh. Diba? Sabi ni Owen, parang, "Look at me, I am the weakest." Parang sa atin, kung ako po, minsan tatanungin ng kung sino man, or i-imaginein ko pong weakest ako, I don't think I am the weakest. Siguro si Ron din, pag titingnan niya, "Ron, ikaw ba ang weakest?" Hindi. Kasi meron pong palabas na dati na ang pangalan po ay Weakest Link. Yung Weakest Link po. And I don't think I am the weakest. Si Ron po, I don't think isipin yung weakest link. Si TJ din po, tingin niya, hindi po siya ang weakest link. Pero may time po sa buhay natin na pag tinatawag tayo, minsan, bigla natin feeling natin weakest tayo yung weakest link. Kadalasan po yan, dito po, pag na-assign kayo ng opening prayer, talagang para po tayong bulating inasinan, talagang, "Lord, bakit na naman ako?" Di ba? O kaya po, offertory. O ikaw mag-offertory na, bigla yung tatayin si pastor, "Sige, gusto mag-offertory. Baka baka gusto may mag-testimony." Di ba? Mag-testimony. Yung pungas-pungas ka pa lang, naglakad ka dito, pag-upo mo dyan, testimony ka bigla. Bigla kang, "Ba't naman ako, pastor?" Di ba? And it happens. Sometimes, ganun po talaga yung feeling natin. And I just want to remind you on my point number 1, na dito po sa verse na to, we can see that God has chosen you. Ito po yung point number 1 ko. That God has chosen you. Sa verse
15 po nakalagay po doon ang weakest link siya. And it's a verse 12. Ang maganda po dito, God told Gideon sa verse 12, ang nakalagay po is, God sees you as a mighty warrior. Sa pinasa po natin kanina, sabi niya, go my mighty warrior, sabi niya sa akin. Minsan, hindi po natin i-imagine yun. And we think we are the weakest link, but God sees us as a mighty warrior. Minsan, ikaw ang pinili ng Diyos, but still, we insist doon sa tingin natin sa sarili natin. Na pag nandito tayo, or pag nasa school tayo, katulad nila Brian, pag nasa school sila, weakest link sila, but they can affect yung mga classmates nila. Hindi yung tahimik lang sila doon and they won't show or they won't reveal that they're Christians. Ngayon po si Brian is telling us na ngayon pong klase niya, nakikita niya po yung classmates niya, nag-pray talaga, whenever they're going to eat, pag mag-start na sila, mag-pray silang lahat. And he sees it as an opportunity para madala po sila dito sa church. Siguro mag-start muna kami sa Bible study, but still, we have a purpose on our daily lives. Hindi po dahil nasa bahay lang tayo and God has chosen us, wala na po tayong pwedeng gawin. Minsan paglabas po natin, I think marami tayong pwedeng magawa if we realize that God has chosen us among someone else. Sabi po dito sa verse 26 to 27, binanggit po ni God na before He chose Gideon, nung nag-uusap po sila, ang pinakauna niyo pong pinagawa kay Gideon is to get rid of the idols. Kasi po yun po yung kasalanan ng Israelites eh. Parang nangyari na nga yun sa Ten Commandments, tapos inuulit pa rin nila na tanggalin mo yan. Ang nakalagay dito, maganda yung Tagalog, as in Tagalog. Kasi ito, mas solid yung Tagalog. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas na buhat ng angkan ng Bezer. Si Gideon na anak ni Joas at kasulukuyang gumigiit noon trigo sa... Tama ba? Pagkatapos ng magpatong-patong ka ng ba? Ito yung utos sa kanya ni God. Pagtapos magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang mga ribulto ni Asera. Asera, yun yung God na wini-worship ng Israelites noon. At gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusulog. Kaya isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang paglilingkod at ginawa ang sinasabi ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at taong bayan. So, ginawa niya yung pagsunod dun sa altar gabi kasi talagang gugulpihin siya ng taong bayan doon pag nakita niyo yung ribulto na ginawa nila. Pinapanggatong na ni Gideon. Siyempre mo, gumawa ng ribulto yung buong bagaspas, no? Tapos ginagawa mong panggatong sa beach, pang bonfire mo lang. Tapos ihaw-ihaw ka lang ng marshmallow doon. No? So ginawa niya yung gabi. And that is the first thing, kung mapapansin natin, yun ang pinakaunang sinabi ni God kay Gideon. And I think that's one of the things na kailangan we need to get rid of or tanggalin natin, yung mga idols natin. And ngayon pong Gen Z na ang panahon, I don't think meron pa rin pong gumagawa ng mga ribulto sa atin dito. But mayroon pong mga bagong mga idols sa ating mga buhay. Katulad po ng cellphone. Yung cellphone po talagang ang lakas po mamubos nga ng oras sa buong araw. Talagang pag nagsimula ka na mag-scroll, tuloy-tuloy na po yun. Sabi nga po
ng kasama ko sa right side, minsan nagpa-practice siya sa bahay ng line-up. Pero pag hanap niya ng lyrics, bigla may lumabas na reel. Dire-diretso na siya, hindi na siya nakapag-practice. Kasi talagang yung reel talaga. Talagang dire-diretso talaga. Hindi talaga tumitigil yun. I think napakaganda ng algorithm na ginawa nila Zuckerberg pagdating sa ganun, para talagang nakatutok lang sa Facebook everyday. So I think we need to get rid of our idols because God has chosen us. That's point number 1. Let's continue to read. Continue chapter 7. Verse 7. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Gideon, ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayan ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba naman pauwiin mo na. So, ang kwento po dito, marami pong hinanap si Gideon. Marami rin po siyang test kay God na, God, paano ko mapapanalo yun? I am the weakest. So, can you prove me? Patunayan mo sa akin na ikaw yan ang nagkasalita at pinapatunayan mo sa akin na mananalo ang Israelites against these Midianites. Ang sinabi po kasi dun sa Judges, even the camels, you cannot count the camels. Hindi pa po yung tao na nakaupo sa camel. Yung camel po, hindi po siya mabilang. It's like the sword and it's sand and the seashore. So bilangin niyo po yung buhangin, hindi po ninyo mabibilang. Ganun po yung camel nila. Camel pa lang po yung pinag-uusapan natin, hindi tao. So, naniwala na sa kay God, nagkaroon sila ng test. Nung tinawag po ni Gideon yung mga tao, ang dumating po at least nasa 30,000. Sabi ni God, masyadong madami. And they might think or isipin nila na nanalo sila kasi sobrang dami nila. And ayaw po ni God na manalo sila and maging proud sila na nanalo kami, dami namin, kaya-kaya namin, ilang milyon lang sila. Hindi ganoon. Sabi ni God, bawasan mo parang bawasan. Hanggang sa dumating po ito sa punto na to na naging 300 na lang po. May pinainom sila sa stream, sa ilog, at sinabi po kung sino yung uminom ng parang aso, ipauwiin mo na, at kung sino yung uminom ng sa kamay nila, yun ang matitira. So 300 lang po yung natira. So sa 300, sabi ni God, yan ang magpapanalo sa Midianites. So imagine 300 against those people. Kanina sa video nakikita ninyo ang gano'ng kadaming 300 and gano'ng kadami yung kalaban. So gano'n po kadami talaga yung kalaban nila. Sabi nga dun sa movie, our bows and our arrows will blot out the sun. Kasi sa sobrang dami ng pana nila, kaya nilang padilinin yung ulap. Ang sagot naman nila, unite us, then we will fight in the shade. Yun lang ang natandaan ko sa movie na yun. So, ang point number 2 po is, God has chosen few to defeat many. So number 1, God has chosen you. And number 2, God has chosen few to defeat many. Hindi po kailangan ni God ng maraming tao. Para po siyang SWAT. Pag nag-discuss ko po ito kahapon, I was amazed na, yung SWAT, ganun nga pala. Para po siyang SWAT, hindi po pag parada ng SWAT car dyan, 100 po yung lumalabas. 6 lang po ang lalabas dyan or 8 lang po ang lalabas sa SWAT car. Isa po, sniper. Isa po, yung taga-basag ng pinto. Yung isa naman po, taga-radyo. May kanya-kanya pong function ang bawat isa. And I think ganun po si God magkumuha ng tao. Same thing with the disciples. 12 lang po ang pinili ni God. Hindi po the 24 disciples or the 56 disciples or the 80 disciples. Siguro, meron po yung connection sa management. Tinuturo po sa amin ni Papa yan na you can only
handle so much people na makikinig sa iyo or kaya mong i-handle. Hindi mo kayang mag-handle na mas marami pa sa dalawa o more. Siguro si God, naisip niya ganoon din. Or siya rin naka-invento talaga nun. Na ito pong chosen few can defeat many. We have to realize na the chosen few can defeat many. Hindi po yan imposible. And we have to realize na ito pong church na to, itong Daet Church can conquer or can evangelize to this province. It's not impossible. Alam po natin itong probinsyang to is Catholic province. Sobrang sarado, Katoliko po talaga. E napakahirap po maging Kristiyano dito sa probinsyang to. But we have to realize that we can defeat. Hindi naman po ito laban. We can evangelize and we can declare na yung maganda pong Christianity dito sa probinsya natin. And it's not impossible. Kaya we have to remind ourselves na hindi nadadaan sa madami ang lahat ng bagay. Sabi po sa Matthew 22:14, many are called but few are chosen. Same lesson din po. And as we continue to read sa chapter 7, 9-16, dito ko na lang po basa. 9-16. Sabi po dito, during the night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura." Sabi ni God sa kanya, kung natatakot ka, gumising ka ngayon, pumunta ka doon sa kampo nila, silipin mo kung ano nangyayari doon. And listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Pura, his servant, went down to the outpost of the camp. The Midianites and the Amalekites and all the other eastern people had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could not be more and be counted on the sand on the seashore. Gideon arrived as a man was telling a friend his dream. "I had a dream," he was saying. "A round of loaf barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed." So, pagdating niya doon, narinig niya yung mga Midianite soldiers nagkukwentuhan. Siyempre, nanaginip ako. Yung panaginip ko, meron daw isang tasty talaga yun. Loaf of bread, merong gardenia daw, napatambling-tambling sa bundok. Tapos tinamaan niya yung isang tent, tumumbay yung tent. Isipin mo, bread lang yun, napatumbay niya yung tent. May sumagot dito, and his friend, sabi ng friend nung soldier, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash. God has given the Midianite and the whole camp into his hands." When Gideon heard this dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He turned to the camp of Israel and called out, "Get up, the Lord has given the Midian into his hands." So doon po nagsimula yung gera, doon po nagsimula yung pag-atake nila Gideon. Nung narinig niya mismo yung mga Midianite na sinasabi, walang iba yan kundi yung God nila. Wala na tayo, binigay na tayo ng Diyos nila sa mga kamay nila. And my third point will be, God has already declared victory. So number 1, God has chosen you. Number 2, God chooses few to defeat many. And number 3, ganito pala yung feeling dito na sa harap, no? Mas makikita mo yung nagka-camera sa'yo. Sorry. Segway lang po yun. Natawa lang ako. Pero ganun pa yung feeling mo. So number 3, God has already declared victory. So number 3 na po tayo.
Matatapos na. This is my last point. God has declared victory. Sabi sa Joshua 10:8, God declared victory even before Joshua went into the battle. He said, the victory is already won. Now go and fight, knowing I have promised you the victory. Sometimes, sa everyday lives po natin, iniisip po natin yung problema, di ba? Throughout the week, lagi po, from Monday to Friday to Saturday, maski even Sunday, ang iniisip po natin, problema. And we always forget na we are the sons and daughters of Jesus Christ. God has already won the victory for us. Pinanalo niya na po tayo ever since, from day one. Minsan yun lang po yung nakakalimutan natin. And we need to exercise or stretch our legs para ma-conquer po natin talaga yung victory. Isa po sa pinakamagandang example na nakita ko throughout the weekend, I was watching yung live ni Pastor Rick last week. He was talking about Carlo Yulos. Isa pong point nung kwento ni Yulos ang nag-struck sa akin, and I want to use it dito sa message ko, is si Cynthia Carrion. Kilala ko si Cynthia Carrion. Si Cynthia Carrion yung parang, ito po, si Cynthia Carrion. Isa po yung parang financer, coach, mentor ni Carlos Yulos. Ni Yulo. Carlos Yulo. Isa po yung nag-mentor kay Carlos Yulo. And nung kausap po sa ni Diane Castillejo, yung bata pa po si Yulo, sinabi na po sa kanya ni Cynthia na I have found gold in the Philippines. Sabi niya, itong batang to na nakita ko would win Olympic medal someday. Bata pa nun si Yulo, parang si Tus pa lang siya, o mas bata pa kay Tus. And I think gano'n din tayo tignan ni God. When He declared victory over us, nung unang panahon pa, when He declared victory, hindi natin alam, hindi rin alam ni Yulo nun na mag-gold medal siya. Pero He strived every day, practicing, tumbling, o kung ano man yung ginagawa niya. And after how many years, doon niya nakuha yung gold ng Olympics. And I think it's the same thing with us. Siguro mahirap everyday. Mahirap yung pagdadaanan natin araw-araw. But still, we have to be consistent. We have to be, kailangan po natin maging faithful. Kailangan natin maging totoo araw-araw sa ating pananampalataya para po makamit natin ang victory pagdating po ng panahon. And yun po ang aking, siguro, gusto ko pong iwanan na lang yung question na yun. And sa buhay po ninyo, kung meron pong naniniwala sa inyong tao na yayaman ka or magiging bilyonaryo ka parang araw, ano po siguro ginagawa natin ngayon? Yun lang po. Maraming salamat at magandang hapon po.